all the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. Praise the Lord. Palparan natin ang Diyos. May gabi sa pangbiling Diyos, so may gabi sa matagos sa kanato. Salamat sa pangbiling Diyos na itagaan sa taliyon na magsimba mag-imaya. Salamat sa pangbiling Diyos. Amen. O sentro na ito ang nagsigas sa mga pagsimba pag-imaya. Salamat sa pangbiling Diyos. O sa pagsugod mag-apat. Dalayon mo na mga Diyos ang palangan, tagiyas sa pinagiging mabas langit ng siyutin. Diyos na Abraham, Diyos na Isaac, Diyos na Jacob, Diyos na Pentecost, Diyos na Isayan, Diyos na Sangkat sa ating church. May gabi, aming pinumahan, Ama, sa Panginoon, salamat o Diyos. Sa dahil kayo sa mga kinabi, kami magandang mag-isipag mo, salamat kanimo. Pinagi sa pagsaulog sa adlang ipapahulay o Diyos. Yang disugod dari ka mo Diyos, haleluya. Hinaw to Diyos, haleluya. Yang kami uban gikan sa pagsugod sa Jethro Song Solemn Song. Sa Bible study ng Pagdod sa magkabali sa mga members ng mga kanakahan ito sa closing prayer o Diyos. Ikaw magabad ka na mo Diyos, haleluya. Pupay kami sa ng presensya, diyogi kami sa ng Espiritu Diyos. Tayo kayo sa tigyan, haleluya. Pag ikaw Diyos, haleluya, haleluya, magpaan sa sakitutian, masabot sa mga problema. Pablos na sa sakitutian, ikaw Diyos matagwa sa mga Panginoon, ikaw Diyos haleluya, haleluya sa matagwa sa mga pag-aampo ka. Haleluya, haleluya. Huwag mo babagkat lang sa taliwala Diyos, haleluya. Haleluya, haleluya. O ginagawa Diyos nga ikaw sa pagkaobat sa mga children na si Aaron at si Angel, pinganin mo sila sa itang pagbihagan. Itananggan, iampo ka sa rin sa mata, lamang dawat sa mga Panginoon Diyos. All the special honor and receiving power and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise God. Ating harap ni Bilibid Mami siya ang magiging sa praise and worship. Lord, praise the Lord. Gabi sa tanan, ating tayo na itong buhay at tulay mo ng Diyos sa mga joyful or glorious songs. Amen. Praise the Lord. Every praise is to our God. Every word of worship is from our Lord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah to our God. Every praise is to our God.
It's the Holy Ghost and fire and it's keeping me alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire, keeping me alive. Like Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 Panginoon sa'yo kabutihan, itataas ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapagay sa buhay. Panginoon sa'yo kabutihan, itataas ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapagay sa Panginoon sa'yo kabutihan, itataas ang iyong banal na pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapagay sa
live my life to please you. I bring my heart before you to behold. I could be a vessel fit for love, that I may shine for you a sparkling gold. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to do. Lord, I lift my heart in full surrender. All that I hold dear, I give to you. Purify my heart and make me holy, so I might walk the way that's pleasing you. To be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to be pleasing you, pleasing you. This is all I really want to be Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Rest my soul in God alone. Glory
love and majesty. All the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all that see and praise, how great is our Age to age stands, and time sings. Ikaw ang aking kadulakan, ikaw ang aking kalakasan. Hirap ka, ngunit kapahibaan, di man kita makita. Sa puso ko ay maligaya, magkatanang kung nariyan ka.
Ikaw puno sa guma, mawalay katapusan. O Diyos, sabihin ko ang pagmamahal mo. Lubog ang himaya sa langit o sa lupa. Ang tanan, O Diyos, tanging mo lamang. Ikaw puno sa guma, mawalay katapusan. O Diyos, sabihin ko ang pagmamahal mo. Ikaw, Diyos, ay bumangon sa tanan. Tapos kamay Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven.
Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Paung. Ang kapayapaan, dakilang pag-ibig, pagmamahal, habag at awa, mga pagpapala mula sa ating dakilang Diyos ay sumasa atin sa gabi nito. Amen? Praise the Lord. Palapagan itong bilang Diyos ng mga. Thank you, beloved Anson Toles, beloved song leader, beloved Mami. O salamat sa ating dakilang Diyos na talagang ang presensya ng ating dakilang Diyos na hindi mapigilan at talagang iiyak ka sa galang, sa tuwa, sa kagalagan po mga minamahal. Amen. Praise the Lord. Palapagan natin ang thank you sa paggabay ng ating dakilang Diyos sa buong linggo at sa mga panahon na tayo ay nasa syudad, sa Cebu City, na doon din tayo praise and worship at ngayon lang tayo nakabalik dito sa Liloan at salamat sa ating dakilang Diyos sa paggabay sa pagbiyahe mga beloved children at aming biyahe kanina, no? At salamat sa pagproteksyon, paggabay ng ating dakilang Diyos at salamat sa pagbibigay ng opportunity na tayo ay makapagpasalamat, makapag-daig, no? Mag-simba, mag-daig, mag-himay, pasalamat sa pumibigay ng Diyos. Pinagi sa pag-alaala sa adlong ipapahulay, sa araw ng pamamahinga, mga minamahal. Amen? At tayo po'y patuloy, atin pong i-revisit po natin mga minamahal ang Book of Mark. Ito po ay sa ngalan ng anak. Mga salita sa ngalan ng anak. So, Book of Mark. So, atin pong inuulit-ulit na mayroon pong mga issue tungkol sa mayroong mga minsan na pagkakaiba ng apat na gospel, Mateo, Marcos, Lucas at John. Mayroong mga hindi naman gaanong nagko-conflict talaga, no? Ano lang, minsan, no, na mayroong mga kaunti, no? Pero hindi po siya hadlang, no? Upang isipin natin na ito po'y kunti kwentong pagsiro lamang, no? Hindi totoo, no? Hindi po. Mayroon lang pong pagkakaunting mga discrepancies o pagkakaiba dahil pinaliwanag na po natin yan na pag gumamit tayo ng gospel, Mateo, Marcos, Luke, John, tandaan natin ito po'y isinulat, no? Nang hindi naman mga apostoles ng mahal ni Jesus.
iba dito ay kumbaga yung kwento sa kanila, ikinuwento sa kanila, ginawa nila ng sulat na ganito upang mapakinabangan, no? Upang malaman natin, no? Sa mga henerasyon na susunod. So, hindi ito personal knowledge, no? Sa ibang mga writer dito, tulad ni Luke, ni Mark, hindi ito sila mga apostoles, hindi personal knowledge nila yung mga sinusulat nila, kundi ito lang naririnig nila, no? Kaya mayroon pong mga discrepancies, pero hindi po nakaka-apekto sa ating pananampalataya, hindi po nakaka-apekto sa ating kaligtasan. Yan po mga ganyan. So, hindi nakaka-apekto sa ating pananampalataya, hindi po nakaka-apekto sa ating kaligtasan. Kasi halimbawa, yung pagkakaiba ng kung sino yung pangalan ng ama ni Bilal Joseph, no? Kung mayroong mga discrepancy, dahil nga ito'y yung iba dito kwento lang, no? So, pero hindi naman yan nakaka-apekto sa ating pananampalataya. Hindi po yan nakaka-apekto sa ating tinasama-sama na kaligtasan. Yan po mga kailangan. Kaya sinasabi lagi natin dito, ang nakapokus dapat dapat tayo nakapokus doon sa character of God na ating pinag-refer. Righteousness and holiness. Righteous and holy God. So yan po mga minamahal. Kaya tayo po dito, nangangarap po tayo dito, no? Atin po sinasabi na malalaman po natin ang totoong mga ngaral ng Diyos. Paano natin malalaman? Kung natutuwa siya kapag mayroong isang membro or isang nakinig sa ating pangaral at gumawa siya ng sarili niyang grupo na magsamba sa ating dakilang Diyos based sa ating faith, based sa ating pinapangaral na nandito sa banal na aklat. Kapag ang isang mga ngaral tulad natin na hiniran ng Diyos, galing sa Diyos, hindi po magagalit. Hindi tulad ng mga relihiyon ngayon, mga leader ng relihiyon ngayon. No? Mayroon pang leader na pinapatay, no? Yung kumbaga titiwalag, pinapapatay. Gumagamit pa ng angel of death na term. No? So, kahit mananampalataya, pag tumiwalag, ipapatay. No? Kasi hindi naman yan yung sinasabi natin, hindi naman sila totoong mga mananampalataya ng Diyos. Sila yung mga atheists na ginagamit lamang sa salita natin at tila Diyos upang magpayaman. Kaya tandaan ninyo, ang totoong mga ngaral ng ating dakilang Diyos, siya ay magiging masaya kapag mayroong titiwalag sa kanyang grupo at magtayo ng panibagong grupo, no? Dahil alam nyo, ang totoo lang, no, napakasaya kung ako ang mangyayari sa atin yan. Napakasaya ko. Kasi tinutulungan tayo upang ipangaral ang salita na ating dakilang Diyos. Upang magkaroon sila ng pananampalataya sa ating dakilang Diyos. So,
Yan po ang palatandaan ng totoong mga ngaral natin ng Diyos. Magiging masaya. No? Happy siya. Kung sakaling, di ba? Yan yung purpose natin eh. Yan yung sinasikap natin na magkaroon tayo ng Bible School. Kasi yung Bible School na yan, tuturuan natin ng mga araw na ating nagtilang Diyos. No? Sila din ay sila din ay magdala ng obligasyon ng sarili nila. No? At kung ang Son of God's Napping Church ay bibigyan ng kasaganaan ng ating nagtilang Diyos, susuportahan natin sila. No? Habang sila ay nag-uumpisa. At wala pong partihan, no? Walang partihan na 10%, 90% sa koleksyon, wala. Kasi hindi po business ito. No? Walang partihan. No? Kasi hindi tayo nangungulikta ng money. No? Yan dyan sumasama ang mga dyan naging masama ang mga relihiyon ngayon dahil sa pera. Dito sa atin, priority natin ang pangangaral sa ng ating dakilang Diyos. Hindi po natin priority yung pera. Wala pong partihan dito. No? Bagkus tayo ay susuporta, no? Sa kanila. No? Yan po mga minamahal. Yan yung purpose na magsisikap tayo upang magkaroon tayo ng Bible School na sarili natin. Hindi lang yan. Magkakaroon tayo ng sarili nating business community. Magkakaroon tayo ng sarili nating eskwelahan or school. Kasi tulad ngayon, late yung late tayo nakapag-start, late yung dalawa na instrumentalist kasi may klase pa sila. No? So, hindi natin pwedeng pabayaan ang susunod ng mga henerasyon. Kailangan tayo nauna, tayong mga pillars, tayo pinili na ating dakilang Diyos. Kailangan natin na magsikap upang ang susunod na henerasyon ay hindi na makakaranas ng ating naranasan ngayon. Kasi dependent tayo sa ibang mga mananampalataya. Yan po mga minamahal. So, saan po ba, may magbabasa ba sa ating sa salita ng ating dakilang Diyos? Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, Amen? Sa Gospel mga minamahal. Mayroon po, ito po yung pinagbabasihan natin mismo sa pangalan ng Mahal ni Jesus. Marcos Kapitulo 9, versikulo 38 hanggang 41. Amen? Pag mayroon kayong mga Bible, i-visit po natin ito mga minamahal. Ito po ay galing mismo sa Mahal ni Jesus. No? Kasi, di ba, nabalitaan natin ngayon, issue ngayon, yung angel of death, papatayin kapag tumiwalag. No? So, marami pang marami pang yan, no? Sa dati nating pinagsasambahan, ganun din, no? Sinisira, kung ano-anong kahalayan mga salita ang kapag tumiwalag, no? Ang mga binibitawan, no? Sinisira, no? Talagang napakatindig yung binibitawan parang assassination by words, no? Yung mga ginagawa ng mga hampas lupa ng mga wala namang hindi naman inutusan ng Diyos ng mga aral, walang wisdom, no? So pwede natin tawagin sila ng hampas lupa ng mga aral, no? Character assassination ka pag halimbawa tinutiwalag ka sa kanila.
Dito po hindi po pwede yan ganyan. Kasi dito masaya tayo kapag may tumiwalag at sila ay magtatayo ng sarili nila, no? Lalo-lalo na yung pamilya nila, no? So, masaya-masaya tayo niyan, no? At pwede pa natin susuportahan. At hindi tayo manghihingi ng 10%. No? At hindi tayo yung mga kung halimbawa tayo palarin na patuloy na gamitin na natin ang ilang Diyos. No? At kabagan at kawaan tayo natin ang ilang Diyos at magkaroon tayo ng maraming mga churches, maraming mga branches or sa iba't ibang mga lugar, magkaroon tayo ng mga sambahan. Wala po yan, yung hindi po natin kinukonsider yung mga 10%, yung gano'n yan, 90% dyan sa ganyan, 10% dito sa, wala po yan sa atin. Kasi hindi po natin priority ang pera. No? So, kung ikaw, andyan, tutulungan natin. Kung nahihirapan, tulungan. No? Hanggang sa makapaka-stand siya ng sarili niya. No? Susugurahan. Yan po. Kasi, masaya na tayo na nakatulong. Masaya na tayo na lumago sila na mga mananampalataya sa ating dakilang Diyos. Kasi yan yung purpose natin kung bakit nandito tayo. Hindi yung papatayin natin, sisirain natin, character assassination natin, yung titiwalag sa atin, hindi. Demonic po yan. Hindi po yan totoong papunta ng langit. Naranasan ko po yan sa mga walang hiyang mga paslupa ng mga ngaral dito sa libutang ito na mga kampong ni Satanas. Naranasan ko po yan. Character assassination, kahit ano-anong mga pinagsasabi na masama, no? Kulang na lang sasaksakin ka, no? At ginagawa nila simultaneous sa kanilang mga lahat ng kanilang mga branches sa mga simbahan nila, no? Napakasama, mga minamahal, no? Kasi yan yung palatandaan ng negosyo na relihiyon. Hindi totoong sugo ng Diyos. Hindi totoong mga aral ng Diyos. Kundi negosyante na leader ng relihiyon. Ito po ang patunay, no? Na dapat masaya tayo kapag mayroong naturuan na kasi wala namang kompetisyon dito eh. Wala namang ano dito eh. Kapag pera-pera ay kompetisyon talaga. Nagkompetensyahay. Pero hindi naman pera ang pag-usapan sa kaligtasan ng tao. No? Kasi yun yung wisdom ng Diyos. Walang involved na pera dito. No? Sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Yan. Hindi tayo naglilingkod dahil sa pera. Wala po. Kaya po kami ay hindi inutusan ng Diyos na mag-recruit. No? Lalaki kami, no? Sa pamamagitan ng mga descendants, mga anak ako, suhod. Pero kung mayroong welcome po yung mga gustong kasama namin magsamba sa Diyos. Welcome po yan. Pero hindi po kami pinaparikot. Pag may pumasok dito, talagang matindi ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kasi kahit na wala siya, hindi namin siya dinarikot. Sumasama siya sa aming pagsamba,
talagang matindi, no? Yung kanyang pananampalataya at siya'y pinili ng Diyos. Kasi bibihira lang yan. Parang sa sarili ko lang yan. Nakikita ko yung aking sarili. Kahit na hindi ako niyayaya na magsamba, usa akong nagsasamba. Kahit hindi ako niyayaya. Nung unang panahon. Kaya wala namang may mga time na walang naghihikayat sa akin. Pumapasok ako ng iba't ibang mga sambahan. Kasi ang hanap ko ay Diyos. Hindi naman tao. Yan po ang ginawa. Ito po pag-usapan natin. Kung ito bang araw na ating pinapangaral ay nandito sa banal na aklat, nandito sa salita ng mahal ni Jesus, sa ngalan ng anak. Ito po, 38. Marcos Kapitulo 9, versikulo 38 hanggang 41. Sabi dito, ang title, Kakampi natin ang hindi laban sa atin. Ito yung salita ng ating Panginoong Jesus. 38. Mark 9, verse 38 up to 41. Sinabi ni Juan kay Jesus, Guro, nagatiba po kami ng taong nagpapalayas ng masamang espiritu sa inyong pangalan. Pinagbabawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Pero sabi na ni Jesus, huwag ninyo siyang pagbawalan dahil walang sinumang gumagamit ng himala sa aking pangalan ang magsasaka ng masama laban sa akin. Ang hindi laban sa atin ay kakampi natin. Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang sino mang magbigay sa inyo ng kahit isang basong tubig dahil kayo ay kay Jesus, ay tiyak na makakatanggap ng gantimpala. Biro mo naman. Ito sagot ng mahal ni Jesus, huwag mong pigilan. Ibig sabihin, ang purpose natin ay magparami ng mananampalataya sa ating dakilang Diyos, tapos pipigilan natin. Kasi, si Beloved John, siyempre, isa siyang kumbaga, napakahina ang wisdom niya. Makamundong pag-iisip ang meron si Beloved John. Hindi pa niya naiintindihan. Tulad ng mga ngayon ngayon, tulad ng napakaraming thousand of preachers, ministers, bishop, kung ano man ang kanilang mga katawagan sa ilang napakataas na pride. No? Ayaw magpatawag ng minister, pastor, kundi bishop na talaga. No? Yan po ang mga minamahal. No? So, tulad ng mga yan, si Beloved John, walang ka-wisdom. Kaya, siya'y nirebuke ng mahal ni Jesus. Bakit natin pagbawalan? Yan yung purpose natin eh. Marami ang mananampalataya. Marami ang mag-aani. Di ba? Kasi napakarami aanihin. Maraming tao. No? Kailangan pangaralan. No? Maraming namamatay na hindi nakakarinig ng tamang aral. Kasi ang narinig nilang aral ay aral ng mga demonyo. Yan po mga minamahal. So
kasi hindi galing sa Diyos eh. Kaya galing sa Satanas. Kaya, yun nga, patatandaan na galing sa Satanas, ang mga araw nila, mga mangaral at mga araw nila, yun, magagalit sila kapag umalis sa kanilang grupo o relihiyon. Lalo na kapag pabalitaan nila na nagtayo ng ibang sambahan. Yan. Lalo magagalit yan sila. Kasi kukunin yung mga membro nila at mawawalan na sila ng pira. Yan po mga minamahal. Pero ang totoong mga ngaral ng Diyos ay ito. Sabi na namin, huwag mong magbawalan. Napaka-importante yan. Ang hindi laban sa atin, kakampi natin. Paano maging kalaban yan? Nagpapagaling sa ngalan ng mahal ni Jesus. Tumatawag sa mahal ni Jesus. Ibig sabihin, may pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Bakit mo magbawalan? Pero ngayon, sa mga hampas lupa ng mga makamundo, ng mga, di ba, ng mga ngaral, mga leader ng relihiyon, hindi naman lahat. Marami ding mga mabubuti. Pero sa mga hampas lupa ng mga masasamang mga ngaral, yan, nagagalit yan sila. Kasi maging kompetensya ka. Pag kompetensya ka nila, kukunin yung membro nila at mawawalan sila ng pera. Yan pong dahilan dyan. Kasi mayroong mga terms, 90% sa kanilang congregation at yung 10% lang yung doon sa founder nila. Pero dito hindi po ganyan. Tayo pa tutulong kapag kawa tayo natin dagilan Diyos, tayo pa tutulong para maka-stand sila upang may pagpatuloy nila ang ng pangaral. Kasi natutulungan tayo eh. Natutulungan tayo. Di ba masaya tayo? Natutulungan tayo. Gagaan yung ating trabaho. Sa dami ng tao sa daigdig nito, kailangan maraming mga ngaral. Yan po, mga minamahal. Kaya kung tayo, talagang matutuwa tayo. Kasi sabi ng mga Jesus, huwag mo pagbawalan. Kaya sabi nga niya, meron pa siyang addition. Dinagdagan pa niya. Yung tayo kapag nangaral tayo, halimbawa, nangaral tayo sa mga Jesus, dahil sa ating pangaral sa mga Jesus, inukaw tayo. Naukaw tayo. Binigyan tayo ng tubig. No? Ay yung nagbigay ng tubig sa atin, nagpainom sa atin, bibigyan ng gantimpala sa Diyos. Pero naman yung mga minamahal. No? Yung tutulong sa atin na nangangaral, bibigyan ng gantimpala sa atin dahil Diyos. Kaya pala, sa real, yung mga nagpamili, talagang pinagpala. Ay yung umalis na, ay wala na. Kasi kapag attached ka, nakakatulog ka sa mga ngaral ng Diyos, hindi ka pinababayaan ng Diyos. Kaya sabi dito, mismo mahal Jesus, kahit makapagbigay ng isang basong tubig, how much more kung nakakatulong ka sa church? Nakakatulong ka sa pangangaral.
salita na ating dakilang Diyos. Diba? Kaya yung membro ng ELG Trinity and Brokerage, noon, membro, pinagpala, ngayon wala na. Yung natira, may sasakyan na, may bahay, at lupa na. Kasi, iniingatan ng Diyos. No? Kapag nakatulong ka, nakatulong eh. Kahit na membro ka lang ng ALGT, no? Siyempre, yung lingkod ng Diyos, ayon sa batas, entitled ng share eh. No? So yung share ko, hindi ko naman iniinom, nililasing-lasing, hindi ko pinagpababae, hindi ko sinusugal, bagkos dito po napupunta sa church. Kasi ito, mga gamit, no? Itong place of worship, katas po ito ng ALG Trinity and Brokerage. Wala po nang nagsuporta sa atin. ALG Trinity and Brokerage lang po ang nagsuporta sa atin. Yung po ating realty business. Hindi po napapasama yung mga share nila na ibinibigay sa akin, kasi marami tayong kauhan noon. Yung umalis na, hindi natin alam kung anong nangyari sa buhay nila. No? Yan po mga minamahal. Kaya hindi tayo, kasi kaysa reality, hindi tayo garapal sa pag-recruit. Bakit? Kasi, mayroong, pagka maging membro sa atin, mayroon niyang pagpapala, kapalit. No? So, yan po mga minamahal. So, yung mga umalis, mayroon ng isa, no, na para bang nakuihan ba? No? Nakadawat o incentive. Parang hindi na ako kilala. No? Ako ba yung nag-tour ng kayat niya? Ako ba yung nag-close ng kayat niya? Pero nung nakadawat ng incentive na 30,000, parang hindi na ako kilala. Yan po mga minamahal. Parang baguhan ba? No? Na hindi, parang inilalagay sa utak yung pera na nare-receive. Yan yung mga downfall, no? Ng mga tao na hindi pinagkatiwalaan, hindi good steward ng pagpapala ng ating dakilang Diyos. Madaling kahit konting pira lang, likoy na dahil likoy na. Iba na yung kulay. No? Maging itim na ang budhi. Yan po mga minamahal. No? Kaya dito hindi tayo masyadong garapal kasi kahit na wala tayong tauhan, nakakaraos tayo. Nagkakaroon tayo ng kahit pa paano. Huwag lang tayo makarinig na yaman yun kasi dahil sa atin, hindi ka naman din magkapira kapag wala kami mga broker. Di ba? Pero talagang maraming masasamang tao. No? Kaya dito pinapatunayan ng Diyos, no? Na kapag ikaw kahit nakapagbigay ng isang basong tubig, magpapalain ka natin natin ng Diyos. Palampakan natin natin ng Diyos. Ito po yung patunay na ang Diyos sa ating pinaglilingkuran ay totoo. Yan po mga minamahal. Kasi kapag totoong Diyos, nakikita ang katotohanan niya.
dito, wala tayong sinayang na pera, nilustay na pera, kundi kung ano man yung mayroon na natatanggap sa realty, napupunta sa pagkain natin, sa mga pangailangan, dito sa church. Wala ba tayong nilustay? Hindi natin ginagamit ang ating yung blessing ng ating dakilang Diyos sa masama. Hindi natin ito inaabuso. Bagkus ito'y ino-offer natin sa pamamagitan ng pupupuri, pagpasalamat, pagdadakila, pagparangal sa ating dakilang Diyos. Kaya kung ito ang Diyos, hindi kaya maging masaya. Na mayroon kang tapat, na naglilingkod. Amen? Amen. Siyempre. Inahalin tulad ng pala din Jesus ang ating Ama sa langit, sa Ama dito sa sanlibutan. Diba? Kung paano minamahal ng kalibutan ng amahan ng iyang mga anak. Ganun din ang ating dakilang Ama na nasa langit. Yan po mga minamahal. Hindi tayo pamamayaan. Kaya kami kahit na nagsialisan pa yung mga agent dahil sa inggit. Walang pakialam kasi hindi naman kami pinababayaan ng Diyos. Sila ang nawalan, hindi kami. Yan po mga minamahal. Sila ang nawalan. Kasi na-disconnect sila. Naputol sila sa line ng pagpapala. Yan po mga minamahal. Kapag na-disconnect ka, wala na yung flow of blessing sa iyo. Kasi lumaki ang ulo mo. No? Dito kasi minsan maging masaya ka, minsan malungkot ka sa real estate. No? Kasi hindi naman lahat ng panahon magkapira ka dito eh. Kumbaga winner. Pero kontrol ng Diyos yan. Kontrol ng Diyos yan. Kaya kapag ikaw ay naka-attach sa pinagpala ng ating dakilang Diyos, sa mga ngaral ng ating dakilang Diyos, nasa mabuting kalagayan ka. Pero anong nangyari sa mga umalis? Wala. Ano na kaya ang nila? No? Samantala yung nag-iwan din, yung naiwan, hindi umalis, may sasakyan na, may bahay na. No? Although, hindi naman lahat dito sa atin dahil sa real estate. Meron naman din ibang mga sources ng income, pero kasama kasi yung health, kasi tinuturo natin ang pag-ibig. No? Diyan, nagpuplo yung blessing. Hindi lang sa pera kasi ang blessing. Hindi lang puro pera. Kaya na marami kang pera kapag lagi ka naman nagkakasakit, hindi ka kasi yung pera mo. Yan po mga naman. Pero kapag tinabagan at kinawaan ka ng ating dakilang Diyos, pinagtugisyanan ka ng ating dakilang Diyos, at binibigyan pa ng blessing, kaya basta susundin mo lang ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Tiyak, magiging masaya ka. Kasama ang mga ngaral na pinili ng ating dakilang Diyos. Yan po mga minamahal. Kaya kami, wala kayong pakialam eh. Wala kayong pakialam talaga. No? Kasi, umaasa kami sa Diyos eh. Sila ang
nawalan, hindi kami. Kasi kami yung pinagpala ng ating dakilang Diyos. Sila ay nakaatag lang sa mga pagbabala ng kanyang lingkod. Tapat na lingkod. Kaya sila ang nawalan. Kapag umalis, sila ang nawalan. Hindi kami. Kasi kami, sa totoo lang, hindi kami pinababayaan ng ating dakilang Diyos. Kaya, pero malaki na aming problema dahil sa mga plano na kailangan puntahan ang mga susunod na henerasyon sa pananampalatayang ito. No? Malaki ang aming kumbaga challenge ngayon, no? Dahil biro ko naman yan, mag-start pa ng pastoral, Bible school, then eskwelahan, yung source of income na hindi maapektuhan ang pag-iingilin sa ating dakilang Diyos. No? Na masunod ang salita, kautusan ng ating dakilang Diyos. Kahit nag-negosyo tayo, nag-iskwela tayo, masunod pa rin ang kalooban ng ating dakilang Diyos. Yun po yung ating challenge ngayon. Upang yung susunod na mga henerasyon, sila po ay hindi mabibigyan ng tulad ng ating naranasan ngayon. Yan po, challenge po natin yan. Wala po tayong pera. Nag-aantay lang tayo sa ating dakilang Diyos na magpapala. Kung hindi lang tayo pinabayaan natin dakilang Diyos, pero hindi sapat upang gawin lahat kaagad. Kaya kailangan magsikap tayo upang sa mga susunod na mga taon, kapag i-bless ng Diyos ang ating mga pagsisikap, posibleng yung ating inasam-asam ng mga plano ay ibibigay ng ating dakilang Diyos. Pagkita natin. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, in a miracle so great. There's no one else like you. There's no one else. You are great, in a miracle so great. There's no one else like you. There's no one else like you. You deserve the glory and the honor.
Diyos ng bulan, tagiya sa kinabi, buwas lang sa ito. Diyos ng buwan, Diyos na sa Pagkasigod, Diyos na kapit, Diyos na Israel, Diyos na sa Akla, sa Ating Church. May ibigin mas salamat sa Diyos sa mga pulong at talingugan. Tinatala mo na ikaw ang Jesus ng kasing tinugawas sa kinabi, uyan sa mundo. Badasi mga pelikula ng patugang sa masalita kanina. Matulog ka naman sa pag-ibig kanina pagsulos ng kabubutan. Tuloy sa kami sa pagkakbayan, pagkasigay, pag-espirituay, pagpamilya, pag-church, pag sa mga taong sa mga kaya ay pasakti. Ang tananggat, ang diyan, pag-isa, di maslamatan, lamang malawat sa kamanagpahan ng Jesus. All the highest praise, honor, and receiving power, my glory, belong to Jesus. In the name of Jesus we pray. Amen. Praise God. Salamat sa mga Diyos. So, good sa ating mga memory verse. Atong kaunod si Pilari Sir, unang magbigay ng memory verse. From the book of Mark, chapter 11, verse 24 to 25. For this reason I tell you, when you pray and ask for anything, believe that you have received it, and you will receive anything what you ask for. And when you pray and when you stand and pray, forgive anything you may have, forgive anything you may have against anyone, so that your Father in heaven will forgive the wrongs you have done. Sir, okay, verse 10. Long illness follows the doctor. Even a king may be alive today and then tomorrow. Jeremiah chapter 29, verse 11. For I know the plans I have for you, says the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Nehemiah chapter 10, verse 8. Do not pray, do not grieve, for the joy of the Lord is your strength. Amen. Praise the Lord. Magunsaman, maangkon sa tao ang tibok kalibutan apan kapildihan sa iyang kalam. Marcos 8:34. Salamat sa tubig ng Diyos. Amen. Salamat sa kaloogan ngayon diyan sa paglimbahan karon. Medyo late na yun, no? Gabi inilid kaayo. Tanaman o misan pa niya na. Tapos salamat ng bilang Diyos kay tagaan din kayong makasimba niya, no? Amen. Sama-sama makapagsimba sa atong bilang Diyos. Salamat sa kaloogan niya sa bilang Diyos ng bahon. Salamat sa kayo sa katiyan sa ban sa problema kung nalusyon sa katiyan. O inawat ang aking tanan, igahagas sa kagubos ng bilang Diyos. So ang bilang Diyos uban ka nato sa tibok kagabiyon, sa tibok katulog, o
ubalan o gawin ta ugma sa atong pagdayon po sa pagkimay sa Pilipinas Diyos. O naot nga padayon natin Pilipinas pag-aayos ng sekretariat sa mga problema. Problema sa sekretariat o padayon natin Pilipinas mag-agos ng mga tubos sa mga pag-aampo. O adihan ka ni siya mag-gate sa closing prayer. So Lord, as well as I said, sa isang kalabing sa oras, sa pagmamalas ng kababilas, sa pagbabayan, sa ating kapingan, sa ating presma, discretion, kagtatang kita, Lord, sa mga kimi, lugi, abaya sa pagbabayan, kita sa susunod, sa ating tasyan, sa ating Lord, sa usas, salamat Lord, sa pagbabayan mo sa mga pulay sa ating Lord, Lord, okay maksus mo kung naman kasi Lord mo, sir, magayon sa ito, Lord. O ingatay mo yung gabayan sa ating pagkira sa mga kalos sa Himalaya, uukot lang mo sa mga pangkalos sa Twitter, ating gabayan, ating pingan, pinatong yung discretion kalos si Lord, ngayon sila sa kasa. Huwag yung karang di ako sa mga piso ko at buwag sa away, kasasin. So, kung sa palapa, kasasin. Subusin kong hilan ng mga bukhat, kasasin. So, usar yung mga paters na sa lipo sa tingin ng tuberculosis, kasasin. Sa mga kumatara, kasasin. Sa tonsil diabetes, kasasin. Sa buko, kasasin. Sa kisukosas lawas, kasasin. Sa mga lawas, mati, ulat, ulat ko yung kasasin. Jesus said, Jesus founded for grace and for Jesus is a shepherd, we shall not take her for Jesus. All those praise for her, purpose of saving the Lord Jesus. In Jesus' name, pray. James times, and so to be restored. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.